Grabe yung pasabog, no? Ni Vice President Sara Duterte. Talagang mayroon na pala talaga siyang napipisil na maging pangalawang pangulo niya sa taong 2028. Ha? O bati-bati muna tayo, wala pa naman tao pala. Kain tayo ng champurado. Like and share tayo ba kayo, hulaan ninyo. Yung prediction natin kahapon, kung sino yung possible na magiging Vice President ni Sara Duterte. Michael Kanda, shout out. Ha? Di ba kahapon nag-usap tayo kung sino yung magiging possible na maging Vice President ni Sara Duterte. Di ho ba? Nabanggit natin si Senator Bato, pwedeng si Robin Padilla, pwedeng si Marcoleta, si Bongo, at basta mga kalyado, no? Sinasabi ko nga sa inyo, walang ibang pipiliin si Sara Duterte kung hindi yung mapagkakatiwalaan na dapat katuwang niya para maayos ang bansang Pilipinas. Hindi ko lang muna i-reveal sa inyo kasi yun yung nasa isip ko eh. Sino kaya sa kanila? Di ba? Kasi kung ako talaga, pasok naman talaga lahat dyan sila, no? Pasok sila lahat. Lalong-lalo na si Bongo, pasok din. Marcoleta, may tapang. Bato, matapang din, no? Senator Bongo, malasakit, no? Madaling lapitan, no? Nakikita ng taong bayan. Shout out muna kay Ma'am Sorina Habalya. Oh, like Dan. Michael Kanda, Co-op. Shout out. Oh, kay naman, shout out. 'Di ba napag-usapan natin kapon kung sino yung presidente, ay kung sino yung vice president. Pero kain muna tayo ng champurado. Malamig kasi yung panahon dito sa amin ba. Hi, good day. Sir, Inday Sara 2028. Long live. Yes, Henry. Payat. Sure ball na yan, no? Sigurado ako dyan na talagang walang pwedeng tumalo kay Vice President Sara Duterte pagdating sa 2028. Kahit sino pa dyan, kahit sino pang pwedeng itapat kay Vice President Sara Duterte, landslide talaga yan. Kung sinabi natin 32 million, mas higit pa dyan. Maraming bagong mga botante ngayon eh. Mas lalo pang hihigit at mas lalo pang mag-landslide. Kahit sino pang pwedeng itapat mo dyan. Sabihin natin si Leni Robredo. Sabihin natin Risa Hontiveros. Si Tulfo, or possible, baka nga tatakbo si Tulfo. Kahit sino, Martin Romualdez. Yung mga kalaban nila. Kahit sino pa dyan, wala talagang maipapanalo versus Sara Duterte. Kasi ang taong bayan nagdesisyon na. Kitang-kita ng taong bayan ang pang-aabuso ng administrasyon ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Kitang-kita na lahat, walang maitatago. Kung baga, kahit ultimo bata alam nila na way buot ang presidente. Talagang walang nagawa ang presidente. Sara Marcoleta, sabi ni Viole Cabrera. Sabi ko nga sa inyo, pwede talaga si Marcoleta, si Robin Padilla, si Bato, si Senator Bongo, yan. Possible na possible, pwede talaga yan. Lalo na si Robin Padilla, makamasa, no? Dating artista. Nag-numero 1 din sa bilang senador. Basta i-relate na lang. Ako, mayroon akong opinion. Hindi ko muna sasabihin. Kasi ang sinabi ko kahapon, di ba? Pabor ako sa lahat dyan. Pagdating sa malasakit, Senator Bongo. Pero kung mayroon pang ibang option, why not? Basta sa ikakabuti ng bansa natin sa taong 2028. Doon na lang talaga ninyo. Kasi may mga twist yan Doon nyo na lang mismo tingnan doon sa sinabi o pakinggan ninyo, ibalik natin ang tapang at malasakit. Di ba? Naku, magugulat talaga yan sila. Ako,
Sana magkatotoo, no? Ito nasa ano ko ba? Prediction lang naman. I-base natin doon sa mga binitawang salaysay ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagbitaw siya ng salaysay doon mismo sa, nanood din ako doon sa, no, yung interview niya doon sa Vox Populi ba yun? Oo. 'Di ba? Yung interview nila kay Vice President Sara Duterte with Banat Bay and Boss Dada. Ano tayo kana yung kain mo tayo champurado. Ha? Okay everyone, both are great but for me Marcoleta is better if possible. Pwede naman talaga, ma'am, no? Kaya nga sabi ko nga, pwede naman talaga lahat, no? Marcoleta, nandun na yung tapang, nandun yung talino, kung paano makikipaglaban, talagang mautak, no? Bright na, smart pa, talagang may alam sa batas, no? Posible, pwede talaga yan. Pwede naman talaga lahat. Pero, magdepende ngayon sa choice ni Vice President Sara Duterte. Bongo, pwede din. Kasi nga, napaka-visible ni Senator Bongo pagdating diyan sa pagbibigay tulong, no? Lalong-lalo sa healthcare system. Ayan. Maaasahan mo talaga at talagang nakikita natin si Senator Bongo. Palagi yan. Ha? Kung hindi man araw-araw, basta every week, mayroon ka talaga makikita na ang Team Bongo at si Senator Bongo nag-iikot. Di ba? Senator Marcoleta, uulitin ko, pwedeng-pwede, no? Triple pa nga eh, no? Yung nga lang, napakabilis pa o napakaaga pa para mag-vice president siya agad-agad. Possible na pwede pa munang magsenado muna siya, no? Magsenador muna siya kasi nga kailangan ng isang matalino, matapang, talagang may alam sa batas. Yan, si Senator Marcoleta. Oh, mamaya ko na sabihin kung ano yung, para magka-idea din kayo ba? Tama, no? Posible nga pala talaga, no? Ayan, mga ganung bagay ba? Pwede naman talaga. Okay, sige. Sabi ni Marcoleta, the best tandem 2028. Watching you in Paris. Oy, mabuhay po kayo dyan, Sir Peter Aludino. Ayan, shout out po, mabuhay po kayo dyan. I think Senator Marcoleta is the one who is the best. I agree naman, no? Ma'am Roxanne Monte. Sabi ni Mark Blanco, 2K knows treason, how about 10K? Ano daw? Oh. Diba? The best, Sara Marcoleta, the beautiful beauty, 100%. Nako, pag nalaman talaga, nako, pag masabi ko to na talagang kung sino yung pinaka, di ba, ang sabi doon sa kasi sa pag-interview kay Ma'am Sara Duterte kahapon, nag-guest siya sa Vox Populi ba yun? Ang sabi doon, di ba, nagbigay siya ng mga statement, sabi niya, payawati siya na talagang nabudol tayo, humihingi siya ng tawad, no? Dahil wala no? Talagang ganun talaga na naisahan yata sila ng mga Marcos, di ba? Si Amy Marcos nga pala ang nag-recruit sa kanya, isipin mo yon. Kasi matatalo daw sila ni Lenny, kaya ni-recruit si Sara Duterte. And to think, ni-recruit nila bilang vice president or whatever, kung ano yung pagpaplanuhan at tatakbuhan nila, si Tatay Digong naman ang incumbent noon, no? Siya yung presidente. Anong sinabi doon? May binitawan kasing salaysay doon si VP Sara Duterte na meron na siyang ano ba yung term na sinabi niya? Meron na siyang ni-recruit o napagsabihan niya na-recruit niya na pwedeng maging vice presidente sa taong 2028. Last year pa daw to, ha? Oo, last year pa daw to sinabi. Last year pa ito ni-recruit niya o sinabihan niya na
siya daw ang magiging tandem ni Vice President Sara Duterte, no, sa taong 2028. Sa tingin niyo mga bayan, sino kaya 'yon? Sino kaya 'yon? Kasi ako, ewan ko lang kung parehas ba tayo ng ano ha. Basta ako kahapon sinabi ko sa inyo, pwede pwedeng si Robin Padilla, Bato, Bongo, ayan, wag lang si Amy, Bongo Marcoleta, ayan. Pwede talaga yan sila. Naku, magugulat talaga kayo mga bayan. May twist yan eh. Alam nyo naman, matalino ang mga Duterte. Ha? May twist yan, kain tayong champurado. Kung si... ano bang sabi ni Vice President Sara Duterte doon sa... no to Amy Marcos tayo. Wala nang Marcoses, wala na. Ang pagpipilian na lang dyan, yung possible ha, yung opinion ng taong bayan na pwedeng si Marcoleta, Bongo, Bato, Robin Padilla, ayan, open yan, lahat ng ano, yung solid talaga ng mga Duterte. Kasi unang-una mga bayan, ang kailangan talaga ni Vice President Sara Duterte, no, kasi Pangulo siya sa 2028, ang kailangan niya, yung makapagbigay tulong sa kanya, suporta bilang pangalawang Pangulo. Di ba? Kasi sabi niya nga, hindi niya magagawa ang pagka-presidente niya kung walang tutulong sa kanya. Ang kailangan niya, yung Vice President daw ang magpapanagot sa nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, sa mga magnanakaw, sa korupsyon, sa kawalang peace and order sa bayan natin, sa mga drug addict, lahat-lahat ng mga gumagawa ng kawalang-hiyan ngayon sa gobyerno natin, sa administrasyon, anong ginawa nila sa bansang Pilipinas, di ba nga, nabanggit ni Vice President Sara Duterte na wala talaga, bagsak yung ekonomiya natin, no? Ang sinasabi lang daw, pag may mga press con, kung ano-ano lang sinasabi para kunwari, tumataas nga, umaangat tayo, pero yung totoo lugmok, bagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. O, kanino tayo maniniwala? Di ba? Sa kanila, na alam natin na sila mismo ay walang ibang ginagawa, kundi magpakitang gilas lang through media. Oo, paninira sa mga Duterte. Isipin nyo ha, tahimik masyado sila sa flood control. Ha? Ngayon, wala na tayo naririnig kasi for sure to, matatabunan yung flood control dahil malapit na ngayong eleksyon. Nga lalong-lalo na ngayon nga nagdeklara na si Sara Duterte na tatakbo siya, mas lalo itong matataranta, lalong matatabunan yung iskandalo sa flood control, yung problema sa bansa natin. Oh, bakit atat silang ma-impeach kahit hindi naman pwedeng i-impeach si Sara Duterte? Kasi ayaw na ayaw nila. Ha? Kita niyo yun? Pag flood control, walang masabi itong mga alipores nila, itong mga buaya. Pero pag Sara Duterte ang sinisiraan, pag si Tatay Digong sinisiraan, pag mga DDS supporters, ang iingay. Ang iingay nila. Pero pag flood control na pinag-uusapan, sa masyadong tahimik. Oh. Shout out kay Mama Alusi. Good morning. Oh, pwede naman talaga Senator Marcoleta, a lawyer who will jail. Gives that Marcoleta. Yan, dami nagsasabi Marcoleta talaga, no? Hello kay Ma'am Lukring, no? Sabi ko sa inyo, lahat posible talaga, pwede talaga yan sila. Ha? Mamaya ko na sabihin, i-reveal ha, kung sino yung feeling ko lang, sa tingin ko lang. Kasi nakabase kasi ako doon, no? Oh, kwento lang naman tayo. Nakabase ako doon sa sinabing salaysay o salita ni Ma'am Sara Duterte na may ni-recruit na siyang Vice President for 2028. Last year pa daw, sinabihan niya na. Ha? Sinabihan niya na. Malaking katanungan, sino kaya yun? Di ho ba? Tapos ang sabi niya, kasi hindi ko magagawa ang pagka-presidente ko,
kung wala akong Vice President na talagang magpapanagot sa gumawa ng katarantaduhan sa bansang Pilipinas. So, ibig sabihin na mapapanagot, papanagutin yung gumawa ng hindi maganda sa bansang Pilipinas, sa korupsyon, sa droga, sa panlilinlang sa taong bayan, yung wala ng sistema sa totoo naman talaga. Walang sistema talaga sa bansa natin ngayon. 'Di ba? Kahit saan mo tingnan, walang sistema. Hindi siya kagaya ng, alam mo 'yon, hindi, kumbaga hindi siya sa ano pa, hindi siya organized. Kumbaga ang laki talagang kakulangan. No, pero pa magsalita sa media, ang galing-galing magsalita, ang galing-galing ang tawag yun, iangat yung buhat bangko ba? O halimbawa, DILG. O, papagsalitain mo yan, harap ng camera, diba? Sa mga media, ang galing. Palakpakan, o, kumunti na daw yung kriminalidad. O. Pero ang pangutana, ang tanong dyan, meron bang ginawang programa ang PNP o ang DILG? O paano labanan itong di ba? Tapos bigla-bigla napapakita na lang ng mga shabu-shabu, mga na-confiscate, ganyan-ganyan, etc. Guapita, mahal, Jose. Ayan, shout out from Michael Kanda. Di ba si Marcoleta going to Davao? Parang kahapon yata. No? Naku mga bayan, talagang hindi nyo na-gets, no? Naku, sabi ko sa inyo, wala dyan, mga nabanggit ko, sigurado wala dyan. May mga plot twist kasi yan. Matalino po ang mga Duterte pagdating sa mga ganito mga sitwasyon. Naku. Kain tayo champurado? Mamaya sabihin ko para magkaroon din kayo ng idea. 'Di ba? Kahit sino pang lumaban diyan, kahit kalabanan pa niyan, magsama-sama na silang lahat, walang panalo 'yan, walang panama 'yan kay Vice President Sara Duterte. Pero ang pinaka inaabangan, sino yung Vice President na last year pa lang ni-recruit niya na yung Vice President na yon ang magpapanagot sa lahat. Malalim yun no? Malalim yun. Grabe. Hello, handsome Michael Kanda, good morning. Sara Digong yan. Ay nako. Sino yan? Matalino ka. Papa. Ano yan? Papa Adaha. Nako mga kabayan, alam niyo ba, nagawa na yan sa Davao. Duterte. Tandem. Mayor, vice mayor. Kasi ito yung tamang panahon talaga. Total, kung tatakbo man lang, yang si Bongbong Marcos bilang vice president, halimbawa na naman, tatakbo si Bongbong Marcos Vice President. 'Di ba? Mas dapat, no? Ito yung panahon na to na kailangan din tumakbo ni Tatay Digong. The Punisher Vice President. Naku, lagot kayo. Lagot talaga kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, matalino yung mga Duterte. O, 'di ba? Ayaw ko pa sanang sabihin pero tama naman talaga si Papa. Oh, 'di ba? Patay kayo talaga diyan. Oh, may mga hindi kasi si Marcoleta bago pa lang siya. Anyway, pwede siya maging vice president pero na masyado pang maaga ba for him na maging vice president kasi nga kumbaga kulang pa siya sa kasi kakaupo lang no? Matalino ang mga Duterte. Kung ang ginagawa nila ngayon sa bayan natin ay garapalan, pagtatakip, kita niyo naman kung anong ginagawa ng pagtatakip ngayon sa flood control. 'Di ba? Gusto nila ang maupo, hindi mga Duterte para walang investigasyon ang mangyayari pagdating diyan sa
mga ninakaw nilang pera. Gusto nilang ma-extend pa ng other 6 years. Kasi ang gusto nila, ang makaupang presidente, sa kanila pa rin. Para pagtakpan, no? Pagtakpan ng another 6 years itong mga korupsyon na ginawa nila sa bansa natin. So the best thing to do, tama na ito, no? Ito yung nararapat. Sinabi ko sa inyo, matalino talaga yung mga Duterte. Lagot kayo. Magbabayad talaga kayo lahat. Baka iiyak na naman kayo. Pwede talaga yan. Di ba? Pwede talaga yan. Kaya ipagdasal na lang natin na si Tatay Digong, maganda pa yung pangatawan, yung kalusugan, no? Kahit sabihin natin may edad na yan, pero yung utak niyan, nako. Ang utak niyan, batang-bata pa. Kawawa. Yung nag-iiyakan na tumakbo si Sara Duterte, mas mag-iiyakan kayo kung Duterte sa 2028. Anong say nyo dyan? Ngayon, mas lalo kayo iiyak. Di ba? Qualified lahat Pwede maging vice president, yung mga kaalyado. Pero, Tatay Digong na yan. Saan pa ba tayo? Enter the stupid tangalis. Di ba? Marami talaga mga iyakin. Di ba? Sir Co-op, go do a street survey. You and KPL are live again. Oo, pero si KPL yata nasa Manila si KPL, nasa Davao po ako No, pero gumagawa na po ako ng kalye survey ngayon, no? Dalawin niyo naman po yung natin, yung kalye survey natin diyan. No, dalawin niyo. Ngayon lang medyo hindi tayo nakalabas kasi nga pangit pa na panahon ngayon, maulan-ulan pa dito. Ayan, yung ibang lugar, binabaha pa or naglilinis pa kasi nga yung mga dinala ng basura dahil sa baha, Dinala ng baha ba? Nagkaroon ng maraming basura. Nako, di ba? Kasi ang kalaban ngayon, gusto nilang tumakbo itong si Parang nakikita natin, tatakbo yata si BBM, Di tayo sure diyan, pero baka nga, kasi nga, baka mag-vice president yan. Di ba? Kasi nga, ayaw nila na mayroong hahawak sa 2028 na hindi sa kanila. Kasi nga, mabubulgar talaga, Mababak to you talaga sila. Makikita talaga yung sinasabi nilang confidential funds ni Sara Duterte, how much more ang confidential funds nila. Iisa-isahin yan. Yung korupsyon sa DPWH, sa DepEd, di ba? Ang dami talaga. Kaya ngayon pa lang, gusto na nila na sila pa din. Kaya nila gusto ma-impeach si Sara Duterte. Ano kayo ngayon? Hindi pa final na clue pa lang naman yun. Doon ko lang kasi naintindihan. Naintindihan ko doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na kahit hindi niya inilabas mismo sa bibig niya na yung Vice President, alam na. Yung Vice President daw ang magpapanagot lahat. Diba? Na gumagawa ng kawalanghiyaan sa bansang Pilipinas, yung nagpapahirap. Sino bang alam natin na The Punisher? Sino bang alam natin na The Punisher? Kung tatakbo si Bongbong Marcos Vice President, tatakbo si Tatay Digong Vice President, sa tingin nyo, sinong mananalo? Wala. Duterte, landslide talaga yan. Ngayon pa lang wag na kayong tumigil sa kakaiyak. Di ba?
Shoutout muna ha. Ay Ramadan Mubarak to our Muslim brothers and sisters. Oy, sa ating mga kababayang Muslim ha. Sabi ni Maarosi, Ramadan Mubarak to our Muslims brothers and sisters. Co-op, Sir Co-op, arrived in Japan to Imo. Ano daw? Romantic Moon, shoutout ha. Sir Co-op, arrived in Japan to Imo. Hindi ko mag-gets. Assalamualaikum to all my friends, Muslims, brothers and sisters from Maalose. Don't lock up the Marcoses, put them there to do flood control. Make them laborers. Ay nako. Shoutout kay ano to? Tank. Sabi ni Amazing Meow PHTB, Junicio Agot, stupid Bisaya, stupid when you pay. Hello Romantic Moon from Maalose. Lokring, ayan Romantic Moon, shout out. Lady Sheila, hello po. Ayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga bayan, ha? Kung ang gusto nilang gawin ay hawakan ang Pilipinas. Kasi wala na no choice na Ang mga Duterte nag-iisip 'yan. Ha? Pagdating sa mga ganitong sitwasyon, usapan, lalong-lalo na pag paparating na yung election or campaign o kung sino yung tatakbo, diyan yung maaasahan ng mga Duterte. Ha? May mga twist talaga 'yan. Alam naman, anticipated na nila yan ng mga Duterte na may tatakbo talaga dyan mga Marcos ulit. Kasi nga, ayaw nilang iwan ito itong gobyerno ngayon na ganyan-ganyan lang alam nila mismo, babalikan sila no? Gusto nila hawakan, gusto nilang may manalo ulit sa kanila. Para wala nang mag-imbestiga, wala nang magtanong-tanong, walang duda. Gusto nila, another 6 years na naman na ma-extend na walang kumu-question kung saan napunta yung ninakaw nilang trilyon-trilyon na mga mali-maleta. Yung DPWH, gabi, no? Kaya tamang panahon talaga yung ginawa na yan ni Vice President Sara Duterte na magdeklara na agad, no? December pa nga daw siya magsasalita dapat, supposedly, pero nagsalita na siya ngayon as early kasi nga, sabi niya, kahit December ko sasabihin o magdeklara or ngayon, wala rin namang pinagkaiba kasi nga, wala naman silang, non-stop naman sila sa paninira. Non-stop sila sa pag-file ng impeachment. Diba? Non-stop sila, nagpapaikot, nagpapakalat ng mga bali-balita na siya daw ay may, diba, nang lulustay ng confidential funds. Diba? FYI lang sa inyong mga loyalistang tangi, ha? Sa mga trolls. Yung sinasabi yung pera na binigay, confidential, yung funds na yun, binigay yun, paulit-ulit tayo nito binigay yun, December, no, nasa mga December 19 or 20. So, ibig sabihin, yung binigay na pera na yun, na budget na yun, na galing sa Office of the President, ilang days na lang gagastusin, di ba? Kasi nga, magsasara ng libro niyan. Kung hindi yun ma-divert or mailaan yung pondo na yun, ibabalik yun sa treasury. Babalik yun sa kaban ng bayan. Siyempre si Ma'am Sara Duterte pa. I-budget lang naman ang kulang niyan. Pero yung mga plano niya, nakalatag na yan. Tapos yun yung question nila, 11 days lang daw, nagastos na yung pera. Paano ba hindi gagastusin? Kasi kung hindi gagastusin yun, hindi yun magagamit niya sa mga proyekto niya. May babalik yun sa treasury. Pinagamit nga ng OP. Di ba? Pinagamit na ng opisina ng presidente, ayaw mo pang gamitin agad. Di ba?
gusto lang nila sirain si Sara Duterte. Hindi naman kayo, hindi niyo yan di ba? Hindi niyo yan kahit sino hindi niyo maka-counter yan. Alam na, kahit kuwa nga, sabi wala, di ba? Ah. Di ba? Ang dami lang kasing naninira. Kasi nga, gusto nga nila sirain ang mga Duterte. Gusto nilang, kumbaga, kalimutan ng taong bayan ang mga Duterte. No? Kasi, takot sila no? Takot sila na baka ang mamuno na naman ulit ay ang mga Duterte. Oh. So, anong kinakatakot ninyo? Di ba? Kinakatakot ninyo dahil grabe na yung ginagawa nyong panluloko sa bayan. Ha? Di ba? Kaya, doon ko talaga napagtanto, sabi ni VP Sara Duterte, doon matagal ko yung pinag-isipan no? Nung narinig ko yung sinabi niya ba na meron na siyang napipisil o meron na siyang kinausap or ni-recruit na maging vice president daw niya. Oh. Kasi ang kailangan niyang maging vice president, yung talagang magpapanagot daw sa mga gumagawa ng mali sa bansang Pilipinas. Yung gumagawa ng korupsyon, yung kawalang tawag nito, kawalan ng sistema sa bansa ngayon. Di ba? Doon ko naisip na baka si Tatay Digong nga Duterte ang mangyayari sa 2028. Naku po! Naku po! Ha? Ang dami nating pinag-isipan, ang dami nating ang dami nang sasabing Marcoleta, may Bongo, ayan, may Ruben Padilla. Pero doon ko na talaga naisip nung kay Ma'am Sara Duterte na hindi man niya sinabi, pero na may clue na no? Nakita ko wala namang ibang naging The Punisher Oh? Walang ibang naging The Punisher Only Tatay Digong. Kasi kung tatakbo si tawag nito, Bangag ng Vice President, kasi takot yan sila na mawala sa posisyon, no? Kasi nga babalikan nga sila. Alam nila yung ginawa niya, alam nila yung kagagawan nilang pagbababoy, no? Binaboy nila ang bansang Pilipinas, no? Yung pera ng taong bayan, binaboy nila. Alam nila yan, babalikan sila. No, ang gusto nila, may makaupo pa rin dyan sa dalawa na yan, no? President or Vice President, para hindi sila ma-question, hindi na sila habulin. Another 6 years, pagtatakpan yung mga problema nangyari ngayon. Ha? Hindi niyo talaga yan makakaya, mga loyalis ng tanga. Wala na, talo na talaga kayo. Wala na kayong magagawa, no? Tapos na talaga yung masasayang araw ninyo, ha? Matagal, noon pa yan noon pa yan na spekulasyon na pwedeng maging Duterte sa national, no? Kasi nagawa na yan sa Davao, Duterte. Ngayon, binababoy ninyo ang bansang Pilipinas, no? Tinatarantado ninyo, ginagago ninyo. Si Tatay Digong, pinakidnap ninyo. O ano pang mangyayari? Alam naman natin, malakas ang mga Duterte. Walang ginawa ang mga Duterte kung hindi para sa bayan. Pero grabe, no? Grabe yung ginawa ninyo sa bansa natin. Grabe yung ginawa ninyo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Na ngayon, pag talagang nanalo yan, impas ang halin sa tawas. Ha? Ngayon pa lang, ubusin nyo na yung, no? Mag-double time singhot na kayo. Kasi pag dating ng 2028, goodbye. Kung sino mang matigas ang ulo, goodbye talaga. Ha? Pwede talagang mangyari yan, believe me mga kabayan. Ha? Kasi wala tayong direksyon ngayon Tanging paraan lang, yun ang tanging paraan. Vice President Sara Duterte, ang susunod na Pangulo. Tatay Digong, ang susunod na pangalawang Pangulo. Yun lang tanging paraan para bumalik at umangat ulit ang bansang Pilipinas. Huwag na tayong maglukuhan.
Kung tatakbo yung mga Marcos, mga Dilawan, Pinklawan, walang magagandang mangyari sa bansa natin. Ha? Doon tayo mag-base. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Period. Iyak kayo, mga trolls. Ha? Walang ibang pwedeng maging vice president. Klarong-klaro, ibalik ang tapang at malasakit. Tatay Digong yan eh. Di ba? Tapos, sa press con yun ha, ibalik ang tapang at malasakit. Nung interview na siya kahapon, doon nag-guest din siya, nag-interview sa kayo, si Boss Dada at sa mga bagong pasok, si Boss Dada at saka si Banat Bay sa Vox, ano yun? Vox, di mo mabasa? Vox Populi ba yun? Oh. Di ba? Anong sinabi niya doon? Ang sabi niya, nag-recruit na siya at para makapagtrabaho siya sa trabaho ng pagka-presidente, ang gusto niya, yung recruit niyang vice president, siya ang magpapanagot sa mga kabulastugang ginawa nila, sa mga kurakot, sa mga pagnanakaw, sa walang kasistema sa bansa natin. Siya ang vice president na nirecruit ko ang magpapanagot. Sino bang the Punisher? Di ba? Sino ba ang the Punisher? Walang iba. Kaya lagot na kayo. Yung gumagawa ngayon ng kabulastugan, kabalbalan, yung pagdodroga ninyo. Oh, tigil. Mag-ano na kayo kasi kukunting panahon na lang. Ha? Yung war on drugs, nako, mas lalo pa yan. Diba? E di iyakin, no? Iyakin. Diba? Iyakin yung mga trolls, ano? Well, yun yung katotohanan. Ha? At saka, nararapat lamang. Kaya sabi ko sa inyo, matalino talaga itong mga Duterte. Alam kung kailan, di ba, papasok. Total, wala man silang ginagawa na. Ginigipit sila eh. Ginigipit ang mga Duterte eh. Tapos, alam naman natin na malakas talaga ang mga Duterte sa taong bayan. Kahit saan ka pa mag-ikot, kahit magtanong ka sa tindahan, tanungin mo. Oh. Ha? O, wag ka lang mag-vlog. O, tanungin mo lang, Atek, sino kaya yung pangulo mo? Sa tingin mo lang, kung tatakbo ito sila. O, itanong mo. Kahit sumakay kayo ng tricycle, itanong mo. Parang kwento-kwento lang. Sa jeep, itanong mo. Sa bus. O, magtanong ka. Tanungin mo yung katabi mo. Sa tingin mo, sino kaya yung ibuboto mo pag tumakbo ito sila? Yan, BP Sara Duterte, si Ganay, bla bla bla. Tingnan natin kung sino yung ituturo nila. Shout out kayo, Loops. Ha? Kaya, ngayon pa lang, maghanda na kayo. Ha? Hindi man rektang sinabi ni Vice President Sara Duterte kung sino yung magpapanagot, sino ba talagang totoong matapang? Sino ba talaga ang totoong tapang at malasakit na maging vice presidente sa taong 2028? O di ho ba? Yan na yung time na there's time for reckoning. Patay. Patay na yun. Ha? There is a time for reckoning. Agoroy! Pag nangyari yan, Duterte, lagot kayo lahat. Ha? Maliwanag sinabi ni Mabisara Duterte. Napakaliwanag. Ha? Siguro nga nag-uusap-usap na nga sa last year pa, no? Para bang kung anong pwedeng mangyari, eto ganyan. Sabi ko sa inyo, matalino yung mga Duterte, no? Oh. Ngayon, dahil sa maraming badlungon, no? Maraming matitigas ang ulo, maraming nagdodroga, maraming nagnanakaw, o ultimo nakaupo, puro nakawan yung nangyayari, mga congressman, o pwera sa ibang matitino. Ha? Filipino boy, shout out. Sisi Kyuko Sudu, shout out.
Hmm. Ha? Hmm. Hayaan na lang natin yung iyakin, no? Kasi iyakin talaga yan sila, no? Oh. Takot sila ba na si Sara Duterte ang mag-lead? Takot sila ni Sara Duterte ang maging presidente. Oh. Diba? Kahit walang budget pero nakakagawa pa rin ng mga kabutihan. Orlando Bautista, shout out. Kainte Sampurado. Hmm. So ano sa tingin niyo mga bayan? Possible kaya? Possible kaya yun yung sinabi ni Sara Duterte na yung vice president niya, yun yung magpapanagot. Si Tatay Digong kaya yun? Yung vice president na ni-recruit niya, si Tatay Digong kaya yun? Na magpapanagot daw sa lahat ng gumawa. Yun no? Sa lahat ng gumawa ng hindi maganda sa Pilipinas. Diba? Ganun talaga, no? Ngayon, wag muna kayo matakot mga loyalist ng tanga. Wag muna kayo mataranta. Ha? Wag muna kayo mataranta. Ha? Malayo pa naman yung 2028 eh. Kaya lagi nating ipagdasal si Tatay Digong. Kasi talaga, Ginoo ko. May time pa. Malayo pa yung 2028. Na? Pagdasal na lang natin na si Tatay Digong is fit pa siya. Yan. Kasi kahit sabihin natin matanda na yung katawan, pero yung utak talaga niya naku. No? Sa ano pa, mas hait pa, sa Bisaya pa, mas hait pa sa tuwang mga batanon. No? Napaka-sharp pa din mag-isip. Frustrated talaga yung mga trolls, no? Ha? Kami nga, hindi nga kami napo-prostrate eh, di ba? Kahit kayo dyan, mga trolls kayo, kasama nitong mga politiko ninyo, hindi nga kami na-stress eh, no? Kasi paulit-ulit kayo sa impeachment. Oh, na-stress ba kami? Wala. Ang amin lang, dumidepensa lang kami. Kasi kayo naman talaga ang naninira. Yung politiko ninyo, yung mga Makabayan Black, yung ibang mga grupo dyan, puro paninira kay Duterte at sa kay Sara Duterte. Na ano ba kami? Hindi naman kami. Kayo lang talaga ang mga taranta, natatarantado. Kayo lang talaga natatarantado. Kami hindi eh. Tamang ano lang kami, tamang, alam mo yon, protection kay Vice President Sara, kay Tatay Digong. Doon lang kami. Pero kayo, mga lolis ng tanga, naku, wala kayong, basta nga sa inyo lang, basta bira-birahin nyo si Sara Duterte. Oh, yun ang ginagawa ninyo eh. Binibira nyo lang lagi. Oh, ngayon, ang nangyayari, na-impeach ba? Wala. Kasi walang maniniwala sa inyo. Oh, ngayon, sa pagtakbo ni Sara Duterte, sigurado ba kayo na yung pumirma sa mga congressman dati, yung bang 1/3 na kailangan nila, makukuha ng kongreso ngayon? Siguro naman yung iba dyan, mag-iisip na yan. Teka lang, malapit na ang eleksyon. Oh. Kakayanin ka na lang yung 1/3 votes. Oh, diyan sa ano? Kahit sabihin natin, ewan ko na lang kung yung pera-pera system nandyan pa. Kasi nga, ginagawa nga nilang fundraising yan eh. Pero at this time, kasi malapit na ngayong eleksyon, ang dami na pong magdadalawang isip niyan. Oh, di ba? Attorney VP Inday Sara, go for President. Vice President, Attorney Senator Rodante Marcoleta, the best. Sabi ni Kalsada Mix Vlog.
Pwede naman talaga yan, pero yun nga yung sinabi ko sa inyo. Based doon sa statement ni Sara Duterte, mukhang iba ang Vice President na nirecruit niya. Mukhang si Tatay Digong eh. Iyak talaga to. Yan ang pinakamagandang tandem. Naku, ang saya-saya siguro no sa campaign period. Duterte. Naks naman. Nakakatuwa no.